the Lord. Bless us, Father God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Pangunahan ko po kayo sa maling panalangin. Good evening po. Hallelujah, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon, sa oras na ito, sa gabing ito, Panginoon. Patuloy mo kaming, hallelujah, dinadalas, Panginoon, sa iyong presensya. Salamat, Panginoon, sa buong maghapon, Panginoon, ang paggabay mo, pagprotekta mo sa bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa programang ito at patuloy mo binubuhay, Panginoon, ang aming mga espiritual na pamumuhay. Salamat, Panginoon, sa mga taong makikinig nito, Panginoon, at makakaabot ng mensaheng ito, Panginoon. Yes, God, pangunahan mo po ang gawain ito ngayong gabi. Hallelujah. Gamitin mo ko, Panginoon, para maibahagi ng maayos, malinaw, Panginoon, at maging rema sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, tinatas kita, pinupuri kita, pinasasalamatan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen, amen. Thank you po. Hallelujah. Share, like and share po para makita po ng iba. Ang pag-uusapan po natin ngayon is about restoration. Kanina po narinig nyo yung restoration. At napakaganda po ng topic na natin ngayong gabi. So, I hope marami pong makaka-reach out ito. At nagsasalita itong Bluetooth ko, patayin ko lang. Yun. Kumusta po ang bawat isa? Thank you po. At muli, I'm back, Pastor Marvin. Ito na naman po ako. At kumusta po kayo? Namiss ko po kayong lahat. At sana marami makareplay ng mensaheng ito. So, siyempre po natin. Restoration. Our topic for tonight is about restoration. Pero may babasahin po isa, dalawa, tatlo na sinulat ko rito. Hallelujah. Sabi dito, our recreated spirit are in constant contact with the heavenly realm. Hallelujah. We live in the eyes of faith. For all the things which are seen are temporary or subject to change. Amen. Ang sinasabi ito ay doon sa number 1, our created spirit are in constant contact with the heavenly realm. Amen.
ang espiritu po natin ay kailangan ma-create at ma-contact niya sa kingdom of God. Amen? Heavenly realm. Yan po ang kaharian ng Panginoon. So, kailangan po mag-connect ang ating spirit sa kaharian ng Panginoon. Amen? So, number 2, we live in the eyes of faith. We should live in the eyes of faith. Kailangan lagi tayong mga paningin natin talagang nakatuon sa ating pananampalataya. Amen? Number 3, for all the things which are seen are temporary or subject to change. Lahat pong nakikita natin dito sa mundo, mga bagay-bagay ay temporary lang po. Amen? Gayon din po ang ating katawan, ang ating physical na kalusugan, ang ating katawan ay temporary lang po. Hiram lang po sa natin yan sa ating Panginoon Diyos. Amen? So lahat po ng nakikita nyo dito sa mundo, temporary lang. Pwedeng magbago. Pwedeng it is subject to change, sabi nga. So that's why we are talking about restoration. Restoration appears 136 times in the Bible. So kung lagi po tayo nagbabasa, manonotice natin, ay nabanggit sa Bible 136 times. Amen? So, naniniwala naman tayo, kung ikaw ay born again na, born again, children of God knows differently. Pag ikaw ay Christian na, tinanggap mo na ang Panginoon bilang iyong sariling tagapagligtas, hari siya ng mga hari, siya maghahari na sa buhay mo, tinanggap mo na ang Panginoon Diyos, tumanggap ka ng salvation, tapos nagpabautismo ka na sa pangalan ni Jesus. Amen? You are a child of God. Amen? You are already a child of God. And you will know differently. Marami kang malalaman na marami kang madidiskubre at makakapag-isip ka ng kakaiba. Hindi ka na kagaya nung dati na sa iyong pamumuhay bilang unbeliever. So you already restored. Amen? When you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, you already restored. Amen? Binago ka na ng Panginoon. Hindi na ikaw yung dati na. Amen? Hindi yung dati mong ugali, masama ugali mo. Yung dati-rate, ikaw ay mainit ng ulo. Dati-rate, ikaw ay lagi kang galit sa mga taong nakapaligid sa iyo kahit wala namang ginagawa sa iyo. Kaya naniniwala ako pag binago ka na ng Panginoon, ikaw ay na-restore na ng Panginoon. Hindi na ikaw yung dati mong ugali. Hindi na ikaw yun. Kikilos na ang banal na Espiritu sa buhay mo, sa araw-araw na buhay mo. Lalong-lalo na pag nananahan ka sa banal na Espiritu. Amen? Huwag po kayong maingay at ako ay nagsasalita ng salita ng Diyos. Amen? Meron po akong mga kasama dito. Mga bata. Mga bata, batang isip bata, yung bata. Amen? So tuloy po natin. Wala na tuloy ako. Our recreated spirit are in constant contact with the heavenly realm. Amen? Na-recreate na tayo, ang espiritu natin ay na-recreate na sa kaharian ng Panginoon. Yan pong ibig sabihin ng na-restore ka. We live in the eyes of faith. So, nabubuhay ka ayon sa pananampalataya mo, hindi ka na nabubuhay ng ayon sa nakikita mo. Nabubuhay ka na ayon sa pananampalataya mo. Amen? Sabi ko nga, born again children of God knows differently. Iba ka na, hindi ka nakagaya ng iba na bansot na Kristiyano, baby Christian, hindi ka na yun. Sa una pa lang na ginawa mo, tinanggap mo na si Jesus Christ bilang iyong sariling tagapagligtas. Lalo na pagka ikaw na bautismuhan na in the name of Jesus, you are already restored. Nangyari na yung restoration sa spiritual na buhay mo.
Hindi ka na namumuhay doon sa sinasabi nating spiritual death. Amen? So, neglect po ng mga tao yan. Marami pong mga tao ngayon na halos hindi na nila matandaan kung kailan nila tinanggap yung salvation. At hindi nila alam kung saan nananahan sa kanila si Jesus Christ. Amen? Nabubuhay pa rin sila dun sa spiritual death na sinasabi natin. Amen? Sinasabi sa Bible. If you already are born again Christian, you are a child of God, you knows differently. Kailangan kakaiba ka, hindi ka nakagaya ng iba. Dati ikaw ay nakikipagkumpukan sa inuman, nakikipagkumpukan sa sugalan, nakikipagkumpukan sa mga walang kakwenta-kwentang pag-uusap. Nagbababad sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Nung tinanggap mo na, nung na-restored ka na ng Panginoon, iba ka na, hindi ka na dating ikaw yun. Dati, parati kang galit. Dati parati kang mainitan ng ulo. Ngayon, hindi ka na. Hindi ka na mainitan ng ulo. Ikaw ay binago na ng Panginoon. Eh, yung iba, halos karamihan, napasin ko, tinanggap nila si Jesus Christ, hindi sila na-restore. Hindi nagbago. Balik pa rin sa dati nilang pag-ugali. Ano pong mangyayari doon? You will stay in spiritual death. Mananatili ka doon sa buhay na luma, na magulong buhay. Amen? We live in the eyes of faith. If we are already restored, we live already in the eyes of faith. Kung nakikita mo, imposible, magiging posible kasi nananampalataya kang magiging posible yan. Walang imposible sa Panginoon. Amen? Amen. Di ba ang sabi sa John 3:3, Jesus answered him, Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Unless na ikaw ma-born again, hindi mo makikita ang kaharian ng Panginoon kahit nandito ka sa lupa. Pero kung tinanggap mo si Jesus Christ, buong puso, buong kaluluwa, buong espiritu, ikaw ay restored na. Amen? Hindi na ikaw yung dati. Pinanganak ka ng muli sa espiritu at katotohanan. Dati ikaw, maiksi ang pasensya mo. Ngayon, mahaba na yung pasensya mo. Ginugulpi ka na, hindi ka pa rin gumaganti. Ang dami kang umahatak na sa'yo pababa, pero ikaw, nagpapakumbaba ka pa rin. Yun ang tao na restored. Doon na pumasok talaga yung restoration sa kanya. Nagkaroon siya ng pagbabago. Amen? Hallelujah. For all the things which are seen are temporal. Pag ikaw na restored na, hindi ka na masyado nagdidepende dun sa mga temporal na bagay. Temporary or subject to change. Amen? Lahat ng bagay na yan, hindi na importante sa iyo. Ang importante na lang sa iyo ang Panginoon Diyos at ang kanyang salita. Pero isa lang yan, ang salita at ang Diyos ay isa. So pag ikaw ay nananatili sa salita ng Diyos, araw at gabi pinagbubulay-bulay mo ang salita ng Diyos, ikaw ay nasa Diyos. Ikaw ay talagang na-restored na. Amen? Nakakalungkot, ang daming mga Kristiyano ngayon, baby Christian pa rin. Hindi nagbabago. Static ang kanilang buhay na spiritual. Static. Ano ba ibig sabihin ng static? Stagnant. Ganun-ganun pa rin. Kumbaga sa tubig, ganyan lang. Hindi siya umaagos. Hindi siya lumalalim. Amen? Hallelujah. We are talking about restoration. Kaya kailangan magising lahat ng mga Kristiyano. Kung gusto mo, hingi ka uli ng tawad sa Panginoon, tanggapin mo uli si Lord bilang iyong sariling tagapagligtas. Para gumalaw ang banal na espiritu, para ma-restore ka. Para mangyari yung restoration sa spiritual mong buhay. Sa pamumuhay mo, sa pamilya mo. Amen? But yung iba, hindi nare-restore yung mga kanilang mga cells. Hindi sila gumagaling. Kasi hindi nila tinanggap yung restoration.
Kaya yung good cells, yung good organ, hindi bumabalik, hindi nare-restore. Hindi nare-restore kasi hindi nila ina-accept sa sarili nila, hindi nila alam ang importansya ng restoration. Amen? Amen. Amen kayo dyan. Kung maganda yung topic, amen lang po. Di ba? Pag ikaw ay na-restored na, hindi ka na after sa material things. Importante na sa iyo ang gawain ng Panginoon, hindi na yung business mo. Ang business mo, nandyan lang yan, hindi mawawala yan. Pwede mong pamanage sa iba yan. Huwag mong hayaan na ito, maraming tinatamaan na pastor. Pagka minsan ako, nagpipreach ako, ang daming tinatamaan na pastor. Kasi, ang simple-simple ng mga words, ang simple-simple, hindi pa nila mag-gets. Amen? Hallelujah. Ako, hindi na ako tumitingin kung sinong magaling, kung sino ang mentor na magaling, kung sino yung karapat-dapat na dapat tularan sa larangan ng pagbahagi ng salita ng Diyos. Ang tinitignan ko ngayon, kung sino ba talaga yung nababago ang buhay. Ang galing-galing mo nga mag-preach, yun naman mga kaharap mo, hindi naman nababago yung buhay. Alam niyo po, ako'y natutuwa, nagpapasalamat sa Love Fellowship Church International. Hindi lang po ito ang church na marami na bagong buhay. Pero na-witness ko po, simula nung nag-umpisa kami rito, ang dami po namin na-reach out na nabago ang buhay. Nagbibilang po kami ng mga points nila. Nakikita po namin na nagbago talaga sila. At marami na pong napagaling. Amen? Kasi po, ibabalik talaga ng Panginoon niya yung ninakaw ng kaaway. I-restore ka, magkakaroon talaga ng restoration sa buhay mo. Amen? So, basahin po natin sa pero bago ko basahin, ito, tuloy natin yung number 3. For all the things which are seen are temporary or subject to change. What the eyes which are seen are eternal, they never change. Kung ano po, kailangan po maintindihan natin to. Kung hindi po tayo, kung alam po natin talaga ang meaning ng restoration. Kung ano po yung nakikita mo, hindi po yan eternal. Yan po ay temporary lang. Amen? Kung natututo ka, say amen naman dyan. Amen? Amen. Hallelujah. What the eyes which are not seen are eternal. Yung pong hindi nakikita ng mata ay eternal. Amen? Ikaw ba? Sige. Sino na ba dito nakakita ng langit? Yan po yung eternal. Kung gusto mong magpakasama, punta ka sa eternal fire. Doon sa impyerno. Eternal din po yan. Imagine mo, habang panahon kang magdudusa sa init, sa kumukulong asupre. Amen? I believe this is a wake-up call for us. Amen? Even matagal nang sa Christian. Huwag po kayo magagalit sa akin, talagang totoo, nakikita ko po kasi. Kaya po malakas ang loob ko kasi kailangan po magising na po talaga. Lalo na yung mga mismong leader sa church. Ako, hindi ako against doon sa doon sa mga masyadong hindi nagbabasa eh. Hindi ako against diyan. Mas against ako doon sa mas nakapokus ako doon sa mga nagbabasa na pero hindi pa rin nila pinapasamuhay. Amen? Kailangan mag-focus tayo doon sa kasi yung mga yan, yung mga bagong Christian, yung mga fresh blood na yan, hindi pa nila masyadong kabisado yung Bible. At kumbaga sa 1-year-old, doon pa lang siya nagpa-practice talagang before 1-year-old, doon pa lang siya nagpa-practice maglakad. Gumagabay-gabay pa lang yan. Kailangan pa niyan ng gabay ng mga leaders. Pero po yung matandang Kristiyano na, tumanda na sa church, halos nakailang bangko na sa church, nagkabutas-butas yung bangko, hindi pa rin po gumagawa na aksyon. Hindi pa rin po hindi nakikipag-contribute. Ayaw nilang makipag-cooperate. Amen?
Ngayon nakikita ko itong COVID-19, huwag po kayo magagalit sa akin, ito pong COVID-19, dito mo makikita yung talagang matatapang na Kristiyano. Dito mo makikita yung mga Kristiyano talagang totoo. Na kahit na talagang makapangyarihan pa rin sa kanilang Panginoon, hindi sila natatakot magsalita ng ibahagi ang salita ng Diyos. At gumagawa sila ng paraan araw at gabi para makapag-share ng gospel. Yan po, naniniwala ako, yan yung mga talagang saludo ko. Amen? Ako ngayon, nakapokus ako dun sa mga talagang leader. Kasi yung mga, we need to create more leaders. Hallelujah. Kasi yung mga yan, naghihintay na lang yan talaga makakarinig sila ng galing sa mga mentor o galing sa kamukha namin mga pastor, galing sa amin o kay Pastora Susan, galing kay Bishop. Naghihintay na lang yan na makarinig ng isang bagay, isang salita o galing sa Bible na talagang titimo sa puso nila para maunawaan nila ang tunay na tao na na-restored na. Amen? Tuloy po natin. 1 Corinthians 2:6-8. Sabi dito, howbeit we speak wisdom among them that are perfect, yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world that come to naught. But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory, which none of the princes of this world knew. For had they known it, they would not have crucified the Lord of God. Amen? Alam nyo po, nung panahon ni Jesus Christ, kaya po siya na-crucify sa krus ng Kalbaryo dahil wala po talagang knowledge and understanding yung mga tao nung panahon ngayon. Nung panahon na yun. Amen? Lack of knowledge pa. Kaya tingnan nyo, hindi nila alam yung tama at mali. Sa panahon po ngayon, iba na. Alam mo na yung salvation, alam mo na yung restoration. Hindi na kailangan tingnan sa dictionary. Amen? Tingnan mo tingnan natin sa Tagalog. 1 Corinto 2:6. Tingnan natin mga kapatid. Sige po, bukas-bukas lang po ng Bible para makasabay po kayo. Amen? Sige po, 1 Corinto 2:6-8. Maganda talaga, makita natin sa Tagalog para maintindihan natin mabuti. Amen, babasahin ko po sa Tagalog Makinig po kayo mabuti. 2:6-8. Ang sabi po dito, gayunpaman sa mga taong matatag na sa buhay espiritual ay nangangaral kami ng salita ng karunungan. Amen? So ang karunungan po ay salita ng Diyos. Amen? Hindi karunungan ng mundong ito. Hindi po yung natututunan natin sa yung mga scientific pinag-aaralan o kung ano man yung nasa dictionary or mga, 'di ba, yung iba nagdedepende sa mga ng mga matatalinong wala sa Biblia. Amen? Pag ikaw po ay nasa Bible, nagbe-base ka sa Bible, I believe, hindi po yan mawawala, hindi po yan, makapangyarihan po yan kaysa dun sa mga siyensya. Amen po? Sabi dito, kami ay salita ng karunungan, hindi karunungan ng mundong ito. Amen? Ang tinuturo po natin dito ay karunungan nagmumula sa Diyos. O mga katagapabahala sa mundong ito, na ang kapangyarihan ay lilipas. Amen? If you are already restored from the Lord, ay ikaw ay namumuhay na ayon sa kalooban ng Panginoon, hindi na ayon sa mundo. Hindi na ayon sa karunungan ng mundo. Amen?
Ito na ang kapangyarihan ay lilipas. Lilipas din po yan. Mawawala yan. Subalit ang ipinahayag namin ay ang lihim na karunungan ng Diyos na hindi nahayag noong una. Noong unang panahon, Bible times, ay lihim pa lang yung mga yung mga salita na yan. Pero ngayon po hindi na po lihim, bulgaran na eh. Ang dami na pong mga website, ang dami na pong mga maririnig mo sa social media tungkol sa salita ng Diyos. Kaya lang po nakakalungkot kasi marami pa po talagang mangmang sa salita ng Diyos. Kaya hanggang ngayon, baby Christian pa rin. Sorry po. Pero, pasensya na po kayo. Ay ang lihim na karunungan ng Diyos na hindi nahayag noong una at itinalaga niya para sa ating ikaluluhati bago pa likain ang sanlibutan. Bago pa lang likain ang sanlibutan ay tinatag na ng Panginoon. Yung mga propesye na yan. Yung mga salita na yan. Amen? Pero hindi po nakita ng mga unbeliever. Ano nangyari? Di ba? Gumagawa pa rin sila ng kasalanan. Walang isa man sa mga tagapamahala sa daigdig na ito ang nakaunawa sa karunungang iyon. Sapagkat kung nauunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinako sa krus ng Panginoon sa kalalatian, subalit tulad ng nasusulat. Amen? Pumunta na sana yan. Pero hanggang 8 lang, hindi sana nila ipinako sa krus ng Panginoon ng kalulatian. Amen? Kasi nga, lack of knowledge. Minsan, ito, pag pinag-uusapan pa lang natin, restoration. Amen? Mag-search ka kapatid, tingnan mo yung restoration sa Bible, makikita mo. Ang dami po niyan. 136 times binanggit yan sa Bible. Amen? Kaya ang tao, siguro nun matatanggap mo pa kasi lack of knowledge nga eh. Sa panahon ngayon, hindi na. Marami ng ultimong bata nga ngayon, nagpipreach na ng salita ng Diyos. Kaya nga ang sabi sa akin ni Bishop, matagal ka nang tinatawag. At tigas pa rin ang ulo mo. Ngayon ka lang nagpakumbaba. Ngayon ka lang talaga nagseryoso na ano. Pero ang tagal ka nang tinatawag ng Panginoon. Pinatagal mo pa. Diyan ka rin naman pupunta. Amen? So, yun pa. 1 Corinthians 2:6-8. Amen? Ito pa. Ito yung tunay na buhay na gusto ng Panginoon Diyos para sa atin. Unang Korinto 2:12. At sabi po dito, ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos, upang maunawaan natin ang kaloob niya sa atin. Para po maunawaan natin ang kaloob ng Panginoon sa buhay natin, kailangan natin tanggapin, kailangan natin isuko ang ating buhay, kailangan po natin tanggapin ang espiritu mula sa Diyos. At para maunawaan natin yung mga himalang, mga pagpapala at himala ng Panginoon para sa ating buhay. Amen? Ang linaw-linaw po, ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan. Amen? Kundi ang espiritu na mula sa Diyos. Ang espiritu ng sanlibutan, yun po yung spiritual death. Yun po yung espiritu ng sanlibutan. Tingnan mo, ang daming tao ngayon, anong ginagawa? Nagsusumba. Magang-umaga nagsusumba. Exercise po yun, pero siguro iilan lang yung mga talagang mauuna si Lord bago pagsusumba. Sorry po, yung mga tita ko po dyan, nagsusumba yan. Pero po bago kayo magsumba, tita, mag-pray muna po kayo. Para ma-restore yung mga good cells. At saka ma-exercise talagang mabuti yung mga muscles natin. Amen? Yung mga joints. Amen? Yung mga cartilage natin, kailangan mag-function na mabuti yan pagka nagkakaedad ka na. Amen? Hindi po masamang may gawin po tayo. Pwede ka mag-farming, pero panalangin mo. Bago yun, panalangin mo muna yung farm mo. Panalangin mo yung mga tanim mo. Amen? Declare, confess. Amen? Kaya ang ganda po ng mensahe natin ngayon, it's about restoration. Kung gusto mong ma-restore yung buhay mo,
Manumbalik ka sa Panginoon. Kausapin mo siya, hingi ka ng tawad. Amen? Tapos pagkatapos nun, umpisa, first thing in the morning, umpisa pa lang, gawin mo na. Gawin mo na yung talagang umarap ka na sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, hallelujah, help me. Hindi ko po kaya ngayong araw na tutulungan mo po ako. Kung ano man po ang mga paggagawa mo sa akin. Minsan iniisip natin yung mga paggagawa, yung gagawin natin, hindi yung gagawin ni Lord sa atin eh. Noong ako ay naging Kristiyano, ang dami ko pong pinagpalit, ang dami ko pong na-realize sa buhay ko. Yung pinaghirapan kong karir na parang napakasimple ko lang bitawan. Kaya yung iba, iniisip nila, ano ba nangyari kay Marvin at hindi na yata nag-abroad. Kasi po, alam ko yung meaning ng restoration. Alam ko, nung tinanggap ko si Jesus Christ, na-restored na ako. Ang buhay ko ay hindi na kagaya nung dati. Dati po, sobrang makasalanan ko. Dati po, parati ako, mas lalong mainit ang ulo ko noon. Ngayon, may init na lang ang ulo ko, konti na lang. Pagka meron lang ako talagang kumisan meron lang ako nakitang mali. Pero madali ko pong na-overcome yun. Kasi po, babad ako doon sa pinangahawakan kong restoration. Na-restore na ako, kailangan panghawakan ko to. Hindi na ako yung dati. Kung dati ikaw ay palamura, ngayon di ka na nagmumura. Kung dati ikaw ay chismoso, ngayon di ka na chismoso. Ouch, di ba? Kung tinamaan ka dyan, wag kang magagalit sa akin, talaga naman ganon. Kailangan talaga natin minsan tamaan para tayo ay matuto. Amen? So, ang linaw-linaw po, kung talagang tinanggap mo na yung restoration sa buhay mo, unang Korinto 2:12. Ang tinatanggap natin ay hindi espiritu sa sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos, upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Ang dami pong kaloob ng Panginoon sa ating buhay. Kung po bibilangin mo lahat yan, hindi mo po kayang Ang dami pong kaloob ng Panginoon sa ating buhay. Gusto niya tayong masagana. Gusto niya maging prosperous tayo. Gusto niya we live in abundance. Amen? Kaya, imagine mo, kung pag-uusapan natin yung Bible, hindi po matatapos. Hindi po matatapos yung live video na to. Pero limited lang po ang oras. Ang tao, pagka ito nakikinig na ng 30 minutes, above 30 minutes, ay naboboring na. Naghahanap na ng kanyang gagawin. Pero kung pagsalita po ng Diyos sa pinag-uusapan, pwede po tayo magka-oras dyan. Pero ang misa po na nasosobra ng oras, wag po natin tingnan yung oras. Tingnan natin kung anong nangyayari habang tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Kung ano yung na-absorb natin. Kung hindi kayo nakaka-absorb, pinitin yung umabsorb. Kasi, isa lang po ang sign, pag ang sinasabi ng preacher ay salita ng Diyos tapos hindi mo na-absorb, ibig sabihin, hindi ka pa restored. Hindi pa na-renew yung mind mo, hindi pa na-renew yung puso mo. Hindi ka pa naging talagang tunay na buong-buo, kompleto sa Panginoon. Amen? Pag-usapan natin yung story ni Noah, di ba? Si Noah, ano nangyari sa kanya? Di ba? Nabuhay siya ng napakahabang panahon. Imagine mo, 950 years. Halos nakasama niya yung pamilya niya dun sa loob ng arko. Marami pong question dyan, maraming naghahaka-haka na marami daw katanungan sa Ark of Noah noong panahon ni Noah na hanggang ngayon hindi masagot-sagot. Pero ang sinasabi po natin ngayon, ano ba talaga ang sinasabi ng Panginoon sa atin? Basahin po natin kasi ang Panginoon po ang nagsabi. Tingnan po natin yung verse. Kasi ang problema kasi ng mga ibang tao, masyado silang madiskusyon. Kala nila tama yung iniisip nila. Nagdududa pa sila sa Panginoon na
na inutusan siya ni Noah, ito, ang daming tao ngayon na iniisip nila, ano kaya, lalo na yung mga, mga ibang sekta, hindi ko na lang po sasabihin, nagsisimula po sa letter E. Iniisip nila ganito, ganyan, ganyan, hindi sila naniniwala na mayroong Ark of Noah kasi wala pong evidence. Tapos pinag-aawayan pa yung gaano ba katagal ginawa yung Ark of Noah. Hindi na po yun ang importante. Yung iba sinasabi 120 years, yung iba naman sinasabi 55 to 75 years ginawa yung Ark of Noah. Ako dati naniniwala ako 120 pero ngayon hindi wala na akong pinapaniwalaan. Ang pinapaniwalaan ko na lang totoong nangyari. Totoong nangyari na si Lord ay sinave niya yung pamilya ni Noah. Ito po basahin natin ha. And God, sa Genesis 6, 12, 13 to 17 and 18 po yun. Sabi po dito, and God looked upon the earth, and behold, it was corrupt, for all flesh had corrupted in way upon the earth. Stop ko lang po doon. Kaya po ang tao hindi na restored kasi corrupted sila ni Satanas. Na-corrupt na sila ni Satanas. Kaya po sila, ganun pa rin ang pamumuhay nila, ganun pa rin ang bagal ng blessing, ang tagal ng blessing sa buhay nila. Hindi, tumanda na, ganun pa rin. Kasi po, corrupted sila ni Satanas. Kailangan po maunawaan natin, hindi na po tayo dati, kagaya ng dati. Kung tinanggap mo na si Lord bilang iyong sariling tagapagligtas, ikaw ay bago na. Amen? Ikaw ay blessed na. Yung pinag-aaral natin kagabi, topic pa lang. Kahit hindi mo napakinggan yung ano ko eh. Kung naiintindihan mo yung beatitude. You are already blessed. Amen? ED yun sa uli ha. Blessed. Past tense. Amen? Ang sabi dito, and God looked upon the earth, and behold, it was corrupt, for all flesh had corrupted his way upon the earth. Amen? And God said unto Noah, the end of all flesh is come before me. Ang Panginoon lang po ang kasi po ang tao. So anong ginawa ng Panginoon? For the earth is filled with violence through them, and behold, even I do bring a flood of water upon the earth to destroy all flesh. Amen? Ang Panginoon po, mas mabuti siya sa mga mabuting tao. Kung ikaw makasalanan, mahal ka pa rin ng Panginoon. Kaya lang ayaw ka niyang malugmok sa kasamaan. Kaya po merong repentance. Kaya merong pagsisisi. Para manumbalik tayo sa presensya ng Panginoon. Napakabait po ng Panginoon. Kung alam nyo lang. For the earth is filled with violence through them. And behold, I do bring a flood of water upon the earth to destroy all flesh, wherein in the breath of life from under heaven, and everything that is in earth shall die. But with thee will I establish my covenant. Amen? Sino yung kinakausap na? Si Noah. Amen? Sino nagkatiwala? Sino yung may willingness lang? Yon, si Noah. Amen? Imagine niyo, let's say 55 to 75 years ginawa yung ark. Oh, sino yung mga tumiligsa sa kanya? Sino yung nagmak sa kanya? Sino yung nagsabi sa kanya, oh, siraulo ka na? Kahibangan na yan, babaha? Paano mangyayari yan? Oh. Diba? So ano pa nangyari? Pero mo, yun lang sa buhay lang ni Noah, blessed na siya. 950 years. Bago siya namatay. Amen? Pero ang dami pong panahon na ginawa ng sakripisyo ni Noah. Nag-preach siya ng salita ng Diyos more or less 120 years, I believe. Nag-preach siya ng salita ng Diyos tuloy-tuloy. Amen. Imagine mo, kaya ang Panginoon pinili siya at ang kanyang pamilya. Damay-damay. Kaya huwag tayong papayag na yung pamilya natin malulugbok sa kasamaan. May iwan.
Amen? Kailangan po nilang matuto, kailangan nilang magising. Kung matigas ang ulo, ipanalangin po natin. Panalangin na ng panalangin. Huwag po sasama ang loob natin, huwag tayong may stress. Hayaan mo si Lord ang bahala dyan. Hindi mo po trabaho yan. Trabaho po ni Lord yan. Siya ang magpapabago sa tao, hindi po ang tao mismo. Ang tao maging ano lang yan, maging dahilan lang yan, maging example lang yan. Konting example lang, pero ang Diyos po talaga magbabago sa tao. Siya lang po, wala nang iba. Amen? Ito. He said to Adam in Genesis 1:28. Ano po ang sabi ni Lord kay Adam? Sabi niya, sabi natin kay Adam naman Sabi niya, "Be blessed, I empowered you by declaration to evil in everything good. Prosper and fill up the earth, have dominion over everything in it." Yan po ang sabi ng Panginoon sa atin. Tayo po ay binigyan ng karapatan ng Panginoon para maging prosperous, para maging excellent. Amen? Be blessed, I empower you by declaration to excel in everything good. So mag-excel po tayo sa kabutihan lang. Amen? Hindi po sa kasamaan. Diba yung mayaman dahil sa kasamaan. Tayo hindi. Gaganda ang buhay natin sa kabutihan. Amen? Prosper and fill up the earth, have dominion over everything in it. Imagine nyo magkakaroon ka ng dominion. Everything in it. Yan po ang pangako ng Panginoon sa bawat isa. If you are already restored in the real spiritual life, you are not living in a spiritual death, but you already found the spiritual life through Christ Jesus. Amen? Kaya kung sino po yung natututo, comment naman dyan. Amen lang po. At patuloy po tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Bigyan ko po kayo ng mga verse about restoration. Ito po ay sa Jeremiah 37. Jeremiah 37. Sabi po dito, "For I will restore health to you." Health, kalusugan. "And your wounds I will heal, declared the Lord, because they have called you an outcast. It is Zion, for whom no one cares." Amen? Kaya kung i-declare mo talaga, pagagaling ka ng Panginoon, sabihin mo lang, "By the stripe of Jesus, I am healed." In Jesus' name. Kung matindi talaga yung paniniwala mo, yung oras din na yun, gagaling ka. Kung ano man yung bukol na meron ka, mawawala yung bukol na yan. Kung meron ka man tumor, mawawala yung tumor na yan. In Jesus' name. Diyan lang po nagkakabasyan yan sa pananampalataya. 2 Corinthians 5:17. "Therefore, if anyone in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new is coming." Sino yung naniniwala? May bagong darating sa buhay mo, kapatid. May bagong darating sa buhay mo. Amen? Kung nasa Diyos ka, ikaw ay binago na ng Panginoon. The old has passed away. Behold, the new has come. Kaya yung mga luma mong damit, pamigay mo na, may darating na bagong damit. Act of kindness. May katumbas yan. May kabayaran niya sa Panginoon. Siya ang He is a good paymaster. Tandaan po natin yun. The Lord is a good paymaster. Kung ikaw ay nakakatulong sa kapwa mo, sigurado, pagpapalain ka, mas pagpapalain ka ng Panginoon. Amen? Tingnan po natin yung Lucas 17, 26, 27. Ito po yung last verse. "At kung paano ang nangyari sa mga karawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga karawan ng anak ng tao. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisinom, sila'y nag-asawa, at sila'y pinapag-asawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. At dumating ang paggunaw at nilipol silang lahat." Amen?
Kaya yung pinag-uusapan tatawa lang ako kanina kasi may pinapanood ako pinag-uusapan yung imagine mo yung ang dami na ng tanong, dami na ng question about dun sa Noah's Ark. Pero ang sabi nga ng Panginoon, pumasok si Noah sa daong. Ibig sabihin, dun sa ark siya pumasok. So may naganap na paggunaw ng mundo nung panahon na yun. Ang nagsasalita po doon si Lord. Hindi po kung sino lang. Amen? So bakit po natin napapag-usapan yung kay Noah? Yung kay Noah. Alam niyo po bakit? Kasi pag talaga na-restore ang buhay ng isang tao, isang Kristiyano, naniniwala ko, damay-damay yung mga anak niya. Damay-damay. Amen? Kaya mag-uumpisa yan sa iyo, kapatid. Hindi yan mag-uumpisa sa kaibigan mo. Kailangan mag-uumpisa sa iyo yan. Kasi ikaw ang magiging example sa kanila. Para kailangan ikaw muna yung ma-restore. Amen? Tingnan mo nangyari kay Noah. Pinagpala siya ng buhay. Amen? Biro mo, bibigyan ka na instruction ng Panginoon kung ano yung gagawin mo para maligtas yung buong pamilya mo. Ang nakakalungkot lang, merong isang anak niya na pagkatapos ng baha ay ang nangyari, napariwara. Naging Babylonian style siya. Natuto siyang magnakaw, natuto siyang gumawa ng masama. Amen? Isa sa anak. Pero alam ko pa, pagka talaga nananatili ka sa salita ng Diyos, lahat ng mga anak mo, addict yan, lahat ng mga anak mo, lahat ng pamilya mo, masisig. Amen? Kasi kikilos. Pag kasi may ginagawa ka, kikilos at kikilos talaga ang Panginoon. Nakikita niya yung faithfulness mo, talagang hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kikilos at kikilos siya, hindi ka niya papabayaan. Amen? Kaya hindi mo trabaho may stress, hindi mo trabaho ang trabaho mo ay napakaganda. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Tanggapin mo yung restoration sa buhay mo. Marirestore lahat. Yung mga ninakaw ng kaaway, babalik yan. Doble pa. Yung iba nga sinasabi, 100-fold. Amen? 30, 60, 200-fold. Dahil po sa Bible, sinasabi, doble. Babalik yan. Amen? Babalik ng Panginoon yan. Siguro, doon naman, bago dumating ang Panginoon, bumalik lahat, sobra-sobra pa. Amen? I-declare mo yan sa buhay mo, panghawakan mo. Yung restoration ng buhay mo, spiritual na buhay mo, material things na nawala sa'yo, kabuhayan, mga lupa, mga, yan, yung relationship, i-restore ng Panginoon yan. Hindi na lang ang buhay. Hindi ba nagsasawa, puro lungkot na lang? Amen? I-restore ng Panginoon yan, magiging puro masaya na yan. Amen? Hindi ka ba puro ka balisa? Amen? Kung ikaw yung taong na-restore, hindi ka nang balisa, may kapayapaan ka na, araw at gabi. Kahit wala kang hawak na pera, may kapayapaan ka. Kahit wala kang trabaho, may kapayapaan ka. Basta nasa Panginoon ka. Hindi ka niya papabayaan. Amen? Basta gawin mo lang yung pinapagawa niya. Matthew 6:33. Lagi natin sinasabi. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? Kaya, yun lang po. Ang mensahe ko ngayong gabi. Salamat po. At naniniwala ako ang Panginoon, ibabalik niya kung ano man po ang nawala sa atin. Amen? Kung naniniwala kang mangyayari yan, mag-comment ka dyan, sabihin mo, natanggap ko na ang restoration. Sige, mag-comment ka dyan. Encourage kita. Kung ikaw ay naniniwala na ni-restore ka na ng Panginoon, ibabalik niya yung mga nawala sa'yo. Double or 100-fold. Mag-comment ka dyan, sabihin mo, I receive or naniniwala ako
Nirestore na ng Panginoon ang buhay ko, ang pamilya ko. Amen? Ang kalusugan ko. Amen? Yung iba, takot na takot eh. Takot na takot mamatay. Bakit? Marami po kinakatakutan ng tao. Takot mamatay, takot maubusan ng pera, takot magutom, takot mawala yung mahal niya, takot magkasakit yung mga apo, yung mga anak. Dahil po kinakatakutan ng tao. Ba't hindi po natin i-divert yan, ay baguhin yan? Amen? Palitan natin ng kapayapaan yan. Peace of mind. Amen? Hindi ka pa naman kukunin kagad ni Lord. Hindi ka pa naman rest in peace. Peace of mind lang ang hinihingi natin. Amen? Amen. Kaya kung nakikita mo masyado nang malala, masyado nang nakikita mo yung buhay mo yung pamilya mo ganito, dami ng patong-patong na problema, ibahin mo yung isip mo. Isipin mo yung pagpapalang, pag natagpasan mo yan, yung pagpapalang matatanggap mo sa Panginoon. Pag nalampasan mo lahat ng mga pagsubok na yan. Hindi yung masyado kang nagsiself-pity. Amen? Hallelujah. Kung ikaw ay naniniwala, sabihin mo, I believe. Amen? Kaya salamat po at nasamahan ako ng mga ilan. Kung meron po kayong gustong pag-pray, ilagay niyo na po, i-comment niyo po dyan. At pagpe-pray ko po kayo after this service. Ngayon po, pangunahan niyo po ako sa maikling pangunahan ko po kayo sa maikling panalangin. At kung ikaw yung tao na gusto mong ma-restore ang iyong finances, ang iyong kalusugan, ang iyong pamilya, ang iyong kabuhayan, ang iyong mga lahat-lahat sa buhay mo, ang iyong kagalakan, ang iyong kalusugan, ang iyong kayamanan, mga lupa, mga ari-arian, mga negosyo, gusto mo ma-restore yan, sumabay ka sa maikling panalangin. Lalong-lalo na, siyempre, yung spiritual mong pamumuhay. Amen? So, sabay ka sa maikling panalangin. Panginoon Diyos, humingi ako ng tawad sa lahat ng aking mga kasalanang nagawa. Sa oras na ito, Panginoon, tinatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas. Sa oras na ito, Panginoon, sinusuko ko lahat kung ano man ang mga nawala sa akin. Sa oras na ito, Panginoon, ikaw lang mag-ari sa aking buhay. At sa oras na ito, Panginoon, paglilingkuran kita, Panginoon. Sasaliksikin kita, Panginoon. Salamat, Panginoon. At sa oras na ito, tinanggap ko na ang iyong pagpapala. Ibabalik mo, Panginoon, ng siksik, liglig at umaapaw kung anuman ang ninakaw ni Satanas sa aking buhay. Salamat, Panginoon. Ito po ang aking samod dalangin. Amen. Ako na lang po mananalangin. Panginoon Diyos, salamat sa oras na ito at patuloy mong pinapalago ang gawain ito. Salamat, Panginoon. At nagkakaroon kami ng panahon, Panginoon. At nakikipag-liig sa iyo, Panginoon. Sa salita mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, na patuloy mong binubuhay ang iyong salita sa bawat isa. At nagkakaroon ng matinding revelation ng bawat isa. Salamat, Panginoon, at ikaw ay siyang gumagabay, pumuprotekta sa bawat pamilyang nakikinig, sumusubaybay ng iyong programa. Hallelujah. Salamat, Panginoon, napakabuti mo sa aming buhay. Salamat, Panginoon, at kontrolado mo ang lahat. Hindi na namin kailangan mag-alala, Panginoon. Ito po ang aking samod na langin sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen, Amen. Palakpakan natin si Lord. At good evening po sa lahat. At patuloy po natin suportahan ang gawain ng Panginoon. Salamat po. At yan po, pinanalangin ko na po yung mga may sakit. Pinanalangin ko na po, ginawa ko ng general na po yan. Lahat po ng mga may sakit ay gagaling sa pangalan ni Jesus.
Lalong-lalo na yung mga mahal namin sa buhay, malapit sa amin, Panginoon. Kayo na po ang bahala at patuloy mong patatagin ang aming mga puso. Hallelujah. Para manatili at maging focus kami, maging focus sa aming mga mata sa pananampalataya. Hindi sa pagiging lugbok sa problema, hindi sa pagiging lukmok kung ano man ang nangyayari sa pamilya namin. Bagkus, nakapokus kami sa magandang gagawin mo, Panginoon. Amen? Kaya salamat po at ako nga po pala si Pastor Marvin, representing Love Fellowship Church International. Our founder is Bishop Israel Sanoy. Nakabase po siya sa Seattle, sa Washington. Amen? Kumusta po lahat ng mga pastor dyan sa Washington? Kumusta po lahat ng pastor dito sa Pilipinas? Amen? Na bumubuo ng Love Fellowship Church International. Salamat po. At nakikita ko, ang dami na pong nagla-live video. Ang dami na pong nag-FB live. Lalo-lalo na yung mga pastor natin dyan. Amen? Sa Love Fellowship. Hallelujah. At nagkakaisa sila at nakaka-encourage kasi nakikita ko na kahit merong mga pandemic na yan, kahit merong mga crisis na yan, kahit na lockdown sila, patuloy pa rin silang nagsisilbi para sa mga tao na mas nangangailangan ng salita ng Diyos. Araw at gabi. Sila ay talagang gumagawa ng paraan para makabuo ng pagbabago sa buhay ng bawat isa. Amen? So, proud po ako sa mga pastor ng Love Fellowship Church kasi masisipag yung mga yan. At ang mga members and leader, God bless po sa lahat. Amen? At nakikita ko na rin po ang mga karamihan ng mga pastor dito sa Pilipinas ay uma-action na rin. At talagang meron po kaming corporate prayer every day, 6 p.m. Sabayan nyo po kami. Lalo-lalo na yung mga member ng church. Amen? 6 p.m. po. Everyday po yan. Nananalangin po kami. Pinagpipray namin yung buong mundo. Pinagpipray po natin yung mga kapatiran natin na talagang gabayan sila ng Panginoon at pagpalain araw-araw. Amen? So, sabayan niyo po kami everyday. Meron po tayong corporate prayer. Kahit po sa bahay niyo lang, sama niyo yung pamilya niyo, magkaisa po kayo, mga anak niyo, at manalangin po tayo. Sama-sama po tayong manalangin. Amen. Parang Panginoon sabi nga, ang nananalangin ng mataimtim na may daing. Amen. Ay mas maraming himalang darating. Ayun. Amen. Kaya tuloy-tuloy lang po. Manatili po tayo sa presensya ng Panginoon. At kumusta na rin sa mga kamentor ko dyan, mga kalalakihan na matipuno, matitikas, kumusta po dyan. At subaybayan po natin ang ating programa. And also, follow my YouTube channel. Meron po akong mga pinopost doon na mga kamukha nito. Ito pong pag-aaral natin na to, ipopost ko po ito sa YouTube. So, ang pangalan ko po doon ay Don Marvin. Amen? I confess, I will be a Don. Amen? Kaya lang, Don sa Panginoon. Amen? Hindi po talaga. So, ano ko lang po yun. Kaya kasi marami po akong kapangalan. Marami pong Marvin dito sa buong mundo. Kaya ginawa ko, nilagyan ko ng DON. Ang ibig sabihin po ng Don sa Panginoon. Amen? Hindi po. Pero I confess, I declare, it will come to pass. Mangyayari po yan. Amen? At para naman mabless ang bawat isa. Amen? We need to create different things from the Lord. Kailangan gawa po tayo ng mga kakaibang bagay. Amen? Basta sa Panginoon. Amen? Wala po tayong gagawin na hindi po tayo mangyuyurok ng tao, hindi po tayo maluloko, hindi po tayo gagawa ng kung ano-ano. Gagawin natin, puro lang po sa kabutihan ng Panginoon. Yan po ang gusto ng Panginoon sa atin para tayo ay mas lalong lumago at sumagana ang buhay. Alam niyo po, napakabuti po ng Panginoon kasi ay niwala ko pagka ikaw ay nasa Panginoon, ang buhay mo ay paganda ng paganda. Pabuti ng pabuti. Amen? Kung ikaw ay nakikinig, hanggang ngayon, ibig sabihin ang dami mong nare-receive na pagpapala ngayon. Kasi hanggang ngayon, sinusuportahan mo yung
salita ng yung nangyayari ngayon, ay para tayo magde-declare, amen? Para natin di-declare sa buhay natin, I am blessed, I am victorious, I have peace, I have joy, I overcome the fear, amen? Amen? I am rich, I am millionaire, I am billionaire, amen? Amen? Kailangan i-confess mo, i-declare mo yan, amen? So, God bless po sa lahat. Enjoy po natin ang araw-araw na kasama natin ang biyaya ng Panginoon. Thank you po. God bless. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw-araw.